Nais lang niyang gumawa ng mabuti. Tinulungan ni Leonardo ang isang matandang babae na ayusin ang kanyang sira-sirang kotse ng libre habang wala ang kanyang amo. Ngunit nang malaman ang totoo, hindi siya pinasalamatan. Sa halip, siya ay pinahiya at agad na tinanggal sa trabaho sa harap ng kanyang mga kasamahan. Walang may alam kung sino talaga ang matandang babaeng iyon. Katatapos lang ni Leonardo sa isang trabaho, hinigpitan ng huling tornilyo sa ilalim ng hood ng isang kotse nang may marinig siyang mahinang tinig mula sa bungad ng talyer. Isang matandang babae ang nakatayo roon. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod at nakaalalay sa isang tungkod. Mukha siyang nag-aalangan, parang naliligaw o hindi sigurado kung tama ba ang kanyang pinuntahan. Ang asul na uniforme ni Leonardo ay puno ng langis at grasa. Itim ang kanyang mga kamay mula sa buong araw na pagtatrabaho. Pero nang makita niya ang pagod sa mukha ng babae at ang pagkabahala sa mga mata nito, hindi siya nagdalawang isip. "Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong?" Tanong niya ng mahinahon habang lumalapit na at pinupunas ang kamay sa basahan na nasa likod ng kanyang bulsa. Napaluha ang babae. "Tumigil po ang kotse ko sa kanto," paliwanag niya. "Hindi ko po alam kung anong nangyari. Kailangan ko pong pumunta sa botika. Kailangan ko pong kunin ang gamot ko. Importante po talaga." Tumingin si Leonardo sa orasan sa pader. Si Alfredo, ang mahigpit na may-ari ng Rodriguez Auto Shop, ay umalis upang ayusin ang ilang bagay sa supplier at babalik lamang sa pagtatapos ng shift. Ang dalawa pang mekaniko, sina Roberto at Eduardo, ay abala sa mas malalaking trabaho. Alam ni Leonardo na hindi siya dapat umalis sa pwesto, pero halatang kailangan ng babae ng tulong. "Tingnan natin," sabi niya. Kinuha niya ang kanyang toolbox at sumabay sa matanda papunta sa kanto. Ang kotse nito ay lumang modelo, simple lang, pero halatang inaalagaan. Binuksan niya ang hood at agad nakita ang sira. Naputol ang alternator belt, maliit ngunit mahalagang bahagi. Sa kabutihang palad, hindi aabutin ng kalahating oras ang pagpapalit nito. Kita sa mukha ng babae ang kaba habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. "Magkano po?" mahina niyang tanong. "Wala po akong gaanong pera." Binuksan niya ang kanyang lumang pitaka, kaunting barya at maliliit na papel na pera. Hindi sapat upang bayaran ng piyesa, lalo na ang labor. Naalala ni Leonardo ang kanyang asawa na si Jennifer at ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Linda. Naalala niya ang mga bayarin na hindi pa nababayaran sa bahay. Pero nang makita niya ang kabang naroon sa mukha ng babae, hindi niya magawang humingi ng kahit anong kabayaran. "Huwag niyo na pong alalahanin," sabi niya na may ngiti. "Aayusin ko na lang po ng libre." Napaluha ang babae. "Pagpalain ka ng Diyos, hiho. Naway lagi kayong ligtas ng iyong pamilya." Bumalik agad si Leonardo sa shop, kinuha ang piyesa at binalikan ang kotse para ikabit ito. Sa loob ng wala pang kalahating oras, umaandar na muli ang sasakyan. Pilit na iniaabot ng babae ang kakaunti niyang pera, pero tinanggihan ito ni Leonardo. "Gamitin niyo na lang po para sa gamot ninyo," sabi niya. "Ingat po kayo palagi." Hinawakan ng matanda ang maduming kamay ni Leonardo at bumulong, "Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Darating ang araw, maiintindihan mo rin." Bumalik si Leonardo sa shop na may pagmamalaki. Alam niyang tama ang kanyang ginawa. Tumulong sa nangangailangan, walang hinihinging kapalit. Inayos niya ang mga gamit, naghugas ng kamay at nagpatuloy sa trabaho na parang walang nangyari. Si Roberto, ang mas matandang mekaniko, ay napanood ang lahat mula sa bintana pero hindi nagsalita. Si Eduardo, mas bata at baguhan, ay nakita rin ito pero nagkunwaring wala siyang alam. Pagsapit ng hapon, biglang bumukas ang pinto. Dumating na si Alfredo. Iritado ang kanyang mukha habang dumiretso sa likod ng shop. Kilala ng lahat ang hitsura niyang iyon. Sinimulan niyang halughugin ang imbentaryo ng piyesa.
at dumating ang tanong na nagpabigat sa dibdib ni Leonardo. Sino ang kumuha ng alternator belt sa istante? Malakas na tanong ni Alfredo. Tumahimik ang buong shop. Nakayuko si Roberto at tuloy lang sa trabaho. Si Eduardo ay dahan-dahang lumayo, kunwaring abala sa ibang gawain. Huminga ng malalim si Leonardo at lumapit. Ako po, Alfredo. Lumingon si Alfredo, titig na titig kay Leonardo. Kumuha ka ng piyesa nang hindi nagpapaalam? Para po sa isang matandang babae na na-stranded sa kanto, paliwanag ni Leonardo. Kailangan po talaga niya ng tulong. Sinisingil mo ba siya sa trabaho? Tanong ni Alfredo, matalim ang tono. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Hindi po, wala po siyang pera. Namula si Alfredo sa galit. Lumapit siya kay Leonardo, halos magkadikit na ang kanilang mukha. Kumuha ka ng piyesa sa negosyo ko, ginamit mo ang oras ng kumpanya at nagbigay ka ng libreng serbisyo. Anong akala mo rito? Charity? Matanda na po siya, kailangan niya ng tulong. Pilit na kalmado ni Leonardo. Wala akong pakialam. Sigaw ni Alfredo, nanginginig ang boses. Tumigil lang lahat sa ginagawa. Ito ay negosyo. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para mamigay ng serbisyo. Tumango si Leonardo, matatag ang boses. Naiintindihan ko po, ibabawas niyo na lang po sa sahod ko ang piyesa. Akala mo yun lang yun? Sigaw ni Alfredo. Umalis ka sa pwesto mo nang walang pahintulot. Gumamit ka ng materyales ng shop, nagbigay ka ng libreng serbisyo. Iyon ay pagnanakaw. Parang suntok sa sikmura ang huling salitang iyon kay Leonardo. Pagnanakaw? Tanong ni Leonardo, gulat na gulat. Tinulungan ko lang naman ang taong nangangailangan. Tinulungan mong kunin ang pag-aari ng kumpanya. Mariing sagot ni Alfredo. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga magnanakaw dito? Tinatanggal. Parang gumuho ang mundo ni Leonardo. Hindi mo ako pwedeng basta tanggalin. Anya, ramdam ang kaba sa dibdib. May pamilya ako, may mga anak ako. Hindi natinag si Alfredo. Dapat inisip mo sila bago ka lumabag sa patakaran. Tumungo siya sa front desk, kumuha ng isang sobre at itinapon ito kay Leonardo. Narito ang mga gamit mo, lumabas ka na. Alfredo, pakiusap, pagsusumamo ni Leonardo. Matagal na akong nagtatrabaho dito. Lagi akong tapat at masipag. Tapat? Tugon ni Alfredo na may malamig na tawa. Ang pagiging tapat ay ang pagsunod sa utos, hindi yung palihim na nag-aastang bayani kapag wala ako. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Lumingon si Leonardo sa paligid. Si Roberto na nakasaksi ng lahat ay ibinaba ang paningin. Kita ang pagkailang pero wala siyang sinabi. Si Eduardo ay lumayo na lang, kunwaring may inaayos sa likod. Walang magsasalita para sa kanya, walang maglalakas loob. Nangangatog ang mga kamay. Nilapitan ni Leonardo ang kanyang locker. Dahan-dahan niyang niligpit ang kanyang mga gamit. Mga tool at personal na bagay na kanyang naipon sa paglipas ng mga taon at inilagay sa isang lumang kahon. Bawat piraso ay may alaala. Ang set ng wrench na bigay ng kanyang ama nung nagsimula siya sa trabahong ito. Ang flashlight na regalo ng kanyang asawang si Jennifer nung kaarawan niya. Isang keychain na may larawan ni na Carlos at Linda na kangiting magkaakbay. Habang dumadaan, marahan na bulong ni Roberto, pasensya na pare. Tumango si Leonardo, hindi kayang magsalita. Masikip ang kanyang dibdib at namumuo ang luha sa mata. Pinuhat niya ang mabigat na kahon at naglakad papalabas. Bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Leonardo! Sigaw ni Alfredo bago siya tuluyang makalabas. Huwag kang umasang bibigyan kita ng rekomendasyon. Walang gustong kumuha ng taong nagnanakaw sa amo nila. Parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Bit-bit ang kahon sa kanyang dibdib, tuluyan siyang lumabas. Hindi siya lumingon. Isinara ni Alfredo ang pinto at ang kalabog nito'y tila pagsasara ng isang kabanata. Sa labas, palubog na ang araw at ang mga anino ay humahaba sa kalsada. Mas mabigat ang kanyang damdamin kaysa sa bigat ng kahon sa kanyang bisig. Paano niya ito ipapaliwanag kay Jennifer?
Paano niya sasabihin sa mga anak nila na nawalan ng trabaho ang kanilang ama? Habang papalakad pa uwi, ramdam ni Leonardo ang bigat sa bawat hakbang. Ang kahon ay naninikip sa kanyang braso, ngunit ang bigat sa kanyang puso ay mas masakit. Ginawa niya ang inaakala niyang tama, ang tumulong sa nangangailangan. Pero heto siya ngayon, walang trabaho, walang rekomendasyon at walang pambili ng pagkain o pambayad sa upa. Pagsapit niya sa kanilang simpleng tahanan, madilim na ang paligid. Maliit ang bahay nila pero kanila yon. Habang nakakabayad pa ng upa, sandali siyang huminto sa harap ng pinto. Mula sa loob, lumalabas ang mainit na liwanag. Naririnig niya ang tawa ni Linda at ang tunog ng TV, bahay. Pagpasok niya, si Jennifer ay nasa kusina nagluluto ng hapunan, ngunit napawi agad ang ngiti nito nang makita ang ekspresyon niya at ang kahon sa kanyang bisig. "Anong nangyari?" tanong niya, halos hindi makapagsalita. Dahan-dahang inilapag ni Leonardo ang kahon sa sahig. Lumapit agad sina Carlos at Linda, niyakap siya ng mahigpit at masayang nagkwento tungkol sa kanilang araw. Yumakap siya pabalik, mahigpit, habang tumutulo na ang kanyang mga luha. "Bakit ka umiiyak, Daddy?" tanong ni Linda habang hinahaplos ang kanyang pisngi. "Pagod lang si Daddy, sweetheart," sagot niya pilit na nakangiti. "Maglaro muna kayo, ha? Kailangan lang mag-usap ni Mommy." Tumakbo ang mga bata palayo at si Jennifer ay lumapit sa kanya, punong-puno ng pag-aalala. Ikinuwento ni Leonardo ang lahat mula sa matandang babae at ang sirang kotse sa libreng pagkumpuni hanggang sa kanyang pagkakatanggal. Habang kinukwento niya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Jennifer mula sa gulat, sa pag-aalala at sa huli, ang matibay at matapang na tingin na matagal na niyang hinahangaan. "Ginawa mo ang tama," aniya habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. "Palagi kang gumagawa ng tama. Pero wala na tayo ngayon, Jennifer. Wala akong trabaho, wala tayong kita. Paano na tayo? Paano ko pakakainin ang mga bata? Makakahanap tayo ng paraan. Palagi tayong nakakahanap ng paraan," sabi niya ng mahinahon. "Isa kang mabuting tao, Leonardo. At ang mga mabubuting tao ay hindi nawawala ng matagal. Malalampasan natin ito." Magkasama, gabing iyon habang nakahiga sa kama, nakatitig si Leonardo sa kisame. Tinulungan niya ang isang tao. Pinili niyang makinig sa puso at ngayon binabayaran niya ito ng higit pa sa inaasahan niya. Pero ang hindi niya alam ay ang isang munting kabutihang loob na iyon ay magpapabago sa kanyang buhay sa paraang hindi niya inakala. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang tahimik at eleganteng tahanan, maingat na isinilid ng matandang babae, si Romina, ang isang business card sa kanyang pitaka. Sa likod nito, isinulat niya ang pangalan ng talyer at ang pangalan ng lalaking nagpabago ng kanyang araw. Wala talagang kamalay-malay si Leonardo na ang ginawa niyang kabutihan ay higit pa sa simpleng pagkumpuni ng kotse ng isang matanda. Naantig niya ang puso ng isang taong hindi lang nagpasalamat kundi nagpasiyang suklihan siya sa tamang panahon. Ang unang mga araw, pagkatapos siyang matanggal sa trabaho, ay tila isang bangungot na hindi niya matakasan. Sanay pa rin ang katawan niya sa dating rutina, gigising sa madaling araw, magbibihis ng uniforme, handang magtrabaho. Ngunit sa halip na pumunta sa talyer, naglalakad siya sa mga kalye, naghahanap ng kahit anong pag-asa. Bawat pintong kanyang katok ay may dalang munting pag-asa, at bawat pagtanggi ay unti-unting kumakain sa kanyang dangal. Ang una niyang pinuntahan ay isang lokal na talyer na pagmamay-ari ni Ginoong Antonio, isang iginagalang sa bayan at kilalang tumatanggap ng masisipag at tapat na manggagawa. Bit-bit ang kanyang resume at isang mahinhing pag-asa pumasok si Leonardo. Sa una, mainit ang pagtanggap ni Ginoong Antonio, ngunit nang mabanggit ni Leonardo na galing siya sa Rodriguez Auto Shop, nag-iba ang tono ng usapan.
Dati kang nagtatrabaho kay Alfredo? Tanong ni Antonio na nakakunot ang noo. Nakakatawa, tinawagan ko lang siya kahapon. Sabi niya, tinanggal daw niya ang isang mekaniko dahil sa pagkuha ng pyesa nang walang paalam. Nanlamig si Leonardo. Ako po yon, pag-amin niya, pero hindi ako nagnakaw. Tinulungan ko lang ang isang matandang babae na kailangan ng agarang tulong. Umiling si Antonio mabagal. Anak, hindi ko alam ang buong kwento, pero hindi ako pwedeng sumugal, paumanhin, hindi kita matatanggap. Dala ng mabigat na puso, lumabas si Leonardo. Pinapakalat ni Alfredo ang kasinungalingan, binabaluktot ang katotohanan, at ang mga salitang iyon ang siyang sumisira sa bawat tsansang mayroon si Leonardo. Bumisita siya sa 5 talyer sa parehong araw. Yung iba ayaw na siyang pakinggan, tinanggihan siya agad, lumipas ang mga araw, naging linggo, at ang sitwasyon sa bahay ay unti-unting bumagsak. Si Jennifer ay nagsimulang tumanggap ng trabaho bilang tagalinis ng bahay sa kapitbahayan. Umaalis siya bago pa sumikat ang araw at umuuwi na lang kapag madilim na pagod at sugatan ang mga kamay. Araw-araw, nakikita ni Leonardo ang asawa niyang halos gumapang pauwi at mas masakit ito kaysa sa anumang sugat na natamo niya noon. Isang gabi, habang bit-bit ni Jennifer ang mabigat na timba, tinangka siyang tulungan ni Leonardo. Ako na dyan, sabi niya, inaabot ang timba. Kailangan mong magpahinga. Bukas paaga akong maghahanap ulit ng trabaho, ngunit mahigpit ang hawak ni Jennifer sa timba. Sabay natin itong binubuhat, sagot niya. Ganyan tayo mabubuhay. Pero hindi na matiis ni Leonardo ang hirap ng asawa. Napansin niya ang lalim ng eye bags nito. Nakikita niyang hindi ito kumakain para lang masigurong may pagkain sina Carlos at Linda. At habang nangyayari ito, nararamdaman ni Leonardo na unti-unti siyang nawawalan ng halaga. Si Carlos, ang panganay, ay unti-unti nang nakakahalata. Tumigil sa paghingi ng baon. Hindi na umaangal kahit paulit-ulit na kanin at beans lang ang hapunan. Isang hapon, nadatnan ni Leonardo si Carlos sa sala. Nakaupo sa sahig, binibilang ang mga barya mula sa kanyang alkansya. Anong ginagawa mo, anak? Tanong ni Leonardo. Mahinahon, nagulat ang bata at tinangkang itago ang alkansya. Wala po, Dad. Mahinang sagot. Lumuhod si Leonardo sa tabi niya. Sabihin mo sa akin, anak, na puno ng luha ang mata ni Carlos. Narinig ko po si Mami kagabi. Umiiyak siya. Wala na raw po tayong pambayad sa upa. Gusto ko pong tumulong gamit ang ipon ko. Parang pinupunit ang puso ni Leonardo. Yumakap siya sa anak ng mahigpit, pinipigilang lumuha. Huwag mong intindihin yan, bulong niya. Si Daddy ang bahala. Pero ang totoo, hindi na niya alam kung paano pa. Patong-patong na ang bayarin. Na-disconnect ang kuryente, sunod nawalan sila ng tubig. At ang mayari ng bahay ay laging nariyan na sumisigaw pa sa harap ng mga bata. Dahil wala nang ibang mapagkunan, nagsimulang ibenta ni Leonardo ang kanyang mga gamit sa trabaho, ang tanging kabuhayan na meron siya. Isang araw, hawak-hawak niya ang wrench set na bigay ng kanyang ama nang siya'y nagsisimula pa lamang. Huwag mo iyang ibenta, pagsusumamo ni Jennifer, luhaan. Galing iyan sa tatay mo, kakailanganin mo yan pag nakahanap ka ulit ng trabaho. Kailangan natin ng makakain ngayon, mahinang tugon ni Leonardo. Ang bukas, bahala na. Dinala niya ang mga tools sa isang pawn shop sa bayan. Halos hindi ito pinansin ng may-ari at nag-alok ng napakababang halaga. Alam ni Leonardo na mas mataas ang halaga noon, hindi lang sa pera kundi sa alaala. Pero hindi siya nakipagtalo. Mas mahalaga ang pagkain para sa mga anak. Sa kaunting perang nakuha, bumili siya ng tinapay, gatas at konting prutas. Pagdating sa bahay, iniabot niya ito kay Jennifer. Niyakap siya nito ng mahigpit. Wala nang tanong, alam na nito kung saan galing ang pera at pareho nilang ramdam ang kirot. Si Linda, ang bunso, ay masyadong bata para maintindihan ng lahat. Pero nararamdaman niyang may mali. Tumigil siya sa paghingi ng laruan. Hindi na rin siya umaangal kapag walang kendi.
Isang gabi, pumasok siya sa sala, may dalang papel mula sa eskwelahan. "Tingnan mo, Daddy!" masaya niyang sabi. "Iginuhit ko ang pamilya natin!" Dahan-dahang kinuha ni Leonardo ang papel at iningatan itong hawak. Ito'y simpleng guhit lamang na gawa sa colored pencils. Sina Leonardo, Jennifer at ang kanilang dalawang anak. Magkakahawak kamay, lahat nakangiti ng malaki. Sa ilalim ng drawing, nakasulat sa maliliit at tabingi pang letra, "My Happy Family." Hindi na napigilan ni Leonardo ang sarili, dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi habang niyayakap niya ng mahigpit si Linda. "Yan ang pinakamagandang drawing na nakita ni Daddy," sabi niya na mamaos ang boses. Talaga? Kumislap ang mga mata ng bata. "Sabi po ng teacher ko kapag magkasama ang pamilya, kaya nilang lampasan kahit ano." Tumagos sa puso ni Leonardo ang inosenteng salitang iyon. Isang pamilyang nagkakaisa, ganun pa rin sila. Sa kabila ng gutom, takot at kawalan ng pag-asa, magkakasama pa rin sila. Pero hanggang kailan niya kayang protektahan iyon? Isang hapon, pauwi siya mula sa isa na namang walang saysay na paghahanap ng trabaho. Nakasalubong niya ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Si Roberto, dati niyang kasamahan sa trabaho. Nagtagpo ang kanilang mga mata bago mabilis na umiwas ng tingin si Roberto, halatang naiilang. "Roberto," mahina niyang bati. "Leonardo, pare ako." Halata ang pagsisisi sa boses ni Roberto. "Dapat pinagtanggol kita, gusto ko. Pero alam mo naman kung gaano kakatakot si Alfredo." Tumango lang si Leonardo. Hindi niya siya sinisi. Alam niya kung paanong ang takot ay kayang patahimikin ang kahit mabuting tao pa. "Kamusta na ang shop?" "Hindi na pareho simula umalis ka," sagot ni Roberto habang kinakamot ang batok. Mas lalo pang naging masungit si Alfredo. Siguro may konsensya, pero duda akong aaminin niya. Mapait ang ngiti ni Leonardo. "Malabo." Sandaling natahimik si Roberto bago niya dahan-dahang inilabas ang ilang nakatiklop na pera mula sa bulsa. "Alam kong kaunti lang to, pero ito lang kaya kong ibigay." Sumigaw ang pride ni Leonardo na tumanggi, ngunit naalala niya ang walang lamang ref, ang tambak na bayarin, ang pagod sa mukha ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kamay niyang inabot yun. "Salamat, Roberto, totoo. Kung kailangan mo ng kahit ano, hanapin mo lang ako," sabi ni Roberto habang hinahaplos ang balikat niya. "Mabuting tao ka, hindi mo deserve ang nangyari." Pagkaalis ni Roberto, ilang segundo lang siyang napatigil, nakatingin sa gusot na perang nasa kamay niya. Mabuting tao, yun ang lagi niyang pinipilit maging. Pero ang pagiging mabuti, hindi nagbabayad ng upa. Hindi nagpapakain ng mga bata, at ang pagiging mabuti ang siyang kumitil ng lahat sa kanya. Kinagabihan, nakaupo si Leonardo sa likod ng bahay, nakatingin sa madilim na kalangitan. Tahimik lang siya, hindi gumagalaw. Lumabas si Jennifer at umupo sa tabi niya, walang salita. Hinawakan lang ang kamay niya ng mahigpit. Matagal silang nanahimik bago ito bumulong. "Iniisip mo bang sumuko na?" Hindi agad nakasagot si Leonardo. Ang totoo, oo, naipaisip niyang lumayo na lang, maglaho, na baka mas mabuti pang wala siya, na baka pabigat lang siya. Ngunit humigpit ang hawak ni Jennifer, parang nabasa ang iniisip niya. "Huwag," pakiusap niya. "Kailangan ka namin, kailangan kita. Hindi ko man lang kayo kayang alagaan." Halos hindi marinig ang boses niya. Kabiguan ako. Mariing umiling si Jennifer, sabay iniharap ang mukha niya. "Nawalan ka ng trabaho dahil tumulong ka sa kapwa. Hindi yun kabiguan, yun ang puso mo, at yan ang lalaking minahal ko." Paano naman ng mga bata? May tatay silang nagtuturo kung ano ang tama, kung ano ang kabutihan. Mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong pera. Nagsimulang tumulo ang luha ni Jennifer, kumikislap sa liwanag ng buwan. "Malalampasan natin to, kagaya ng dati." Magkasama, hinakap ni Leonardo ang asawa niya ng mahigpit. Tama siya, pamilya sila, at ang pamilya hindi sumusuko. Pero kahit ganun, nanatili ang takot, parang sugat na ayaw maghilom.
Ilang araw matapos yon muling dumating ang landlady, pero ngayon may dala na siyang papel, eviction notice. Mayroon na lang silang 1 buwan para magbayad o aalis sila sa bahay. Nakatitig si Leonardo sa papel, nanginginig ang kamay. "Pasensya na, Leonardo," sabi ng landlady ng may lungkot. "Mabuti kang tenant pero may sarili rin akong bayarin." Pagkaalis nito nanatiling nakaupo si Leonardo sa lamesa. 1 buwan, 30 araw para makahanap ng himala. Pumikit siya. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nanalangin siya. Hindi niya alam kung may nakikinig, pero kumapit siya sa kaunting pag-asa. Pakiusap, bulong niya sa katahimikan ng bahay. 1 pagkakataon lang, 1 lang. At sa mismong sandaling iyon, tulad ng kidlat sa kalmadong langit, tumunog ang telepono. Napabalikwas si Leonardo. Sino naman ang tatawag ngayon? Mabilis ang tibok ng puso niya habang lumalakad papunta sa lumang telepono sa dingding. "Hello? Magandang hapon," malumanay na boses ng babae sa kabilang linya. "Maaari po bang makausap si Ginoong Leonardo Domingo?" Hindi niya kilala ang boses, hindi pamilyar, may tuwid na tono, parang profesional. "Ako ito," sabi ng boses sa kabilang linya. "Ang pangalan ko ay Paola. Ako ang personal assistant ni Ginang Romina Mendez. Nais kanyang makausap. Maaari ka ba sa isang particular na address bukas?" Napakunot ang noo ni Leonardo. "Romina Mendez? Hindi pamilyar ang pangalan." "Pasensya na pero sa tingin ko hindi ko siya kilala." Tapat niyang sagot. "Sinabi po niya na maaalala mo siya," paliwanag ni Paula. "Tinulungan mo siyang ayusin ang kotse niya 1 linggo na ang nakalipas. Isang matandang babae, puti ang buhok, nakatungkod." Tumigil ang tibok ng puso ni Leonardo. Oo, ang matandang babae sa kanto. Ang inasikaso niya noon, araw din nang gumuho ang buhay niya. "Naaalala ko siya," mahina niyang sabi. "Magaling. Nais kanyang makausap ng personal. Maibibigay ko na ba ang address?" Sinulat ni Leonardo ang address sa isang pirasong papel. Pagkababa ng telepono, ilang sandali siyang nakatayo lang. Nakatingin sa nakasulat doon. Bakit siya tumatawag? Trabaho ba ito? Pasasalamat, isang pagkakataon? Kinagabihan, ikinwento niya kay Jennifer ang lahat. Matagal silang nag-usap. Puro hula, puro tanong. Pero may isang bagay na muling umusbong sa dibdib ni Leonardo. Pag-asa, mahina, marupok, pero nandoon. Kinabukasan, nagising si Leonardo bago pa sumikat ang araw. Hindi siya nakatulog ni 1 minuto. Paulit-ulit ang tanong sa isip niya. Naliguan niya ang sarili, nag-ahit, at sinuot ang nag-iisa niyang maayos na damit. Gray na pantalon at collared shirt na plansado ni Jennifer kagabi. Abala si Jennifer sa pag-aayos ng kwelyo niya, paulit-ulit. "Sa tingin mo tungkol saan ito?" tanong niya. "Trabaho kaya? Rekomendasyon? Pero bakit ngayon pa?" "Di ko alam," sagot ni Leonardo. "Pero ito lang ang pagkakataong meron tayo ngayon at kahit ano pa ito, pupunta ako." Ang address na ibinigay ni Paula ay nasa isa sa pinakamayayamang lugar sa lungsod, ibang mundo. 2 beses siyang sumakay ng bus papunta roon. Habang naglalakbay, unti-unting nagbago ang tanawin. Mula sa maliliit na bahay patungo sa malalawak na mansyon, mula sa maingay na kalsada patungong tahimik at malinis na daan, mula sa mga lumang kotse hanggang sa mga mamahaling sasakyan. Pagbaba niya, nagkaroon siya ng kaba sa dibdib. Tiningnan niya muli ang address, isang napakalaking mansyon ang nasa harapan niya. Napapaligiran ng matataas na pader at intricately designed na bakal na gate. Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya ulit ang papel. Tama ang address. Kinabahan siya habang pinipindot ang intercom. Mabilis ang sagot at unti-unting bumukas ang gate. Paglakad niya sa loob, bumungad ang nakakamanghang hardin, perpektong damuhan, mga estatwang parang galing sa museo, mga fountain na kumikislap sa araw at mga bulaklak na hindi niya man lang alam ang pangalan. Sa dulo ng walkway, naroon ang isang bahay na parang galing sa pelikula. "Ginong Leonardo?" Bati ng isang babae sa pintuan.
Naka-power suit ito at nagsalita ng may autoridad pero may galang. Ako si Paula, hinihintay ka na ni Ginang Romina. Sumunod po kayo. Tahimik na naglakad si Leonardo sa likod niya sa malalapad na pasilyong puno ng mamahaling painting at antigong kasangkapan. Sumasayaw ang tunog ng yapak niya sa marmol na sahig. Sa bawat hakbang, lalo niyang nararamdaman na hindi siya nababagay doon. Dinala siya sa isang maluwang at maliwanag na silid. Mula sa sahig hanggang kisame ang salamin, tanaw ang buong lungsod mula sa taas. Darating na po siya, sabi ni Paula bago marahang isinara ang pinto. Naiwan si Leonardo, nakapirmi, hindi alam kung upo ba o tatayo lang. Nakatikom ang mga kamay niya, natatakot siyang baka may mabasag. Kahit anong bagay doon ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng pagmamay-ari niya sa buong buhay. At narinig niya ang isang boses sa likod niya. Leonardo, napalingon siya, naroon siya. Ang parehong matandang babae, puti ang buhok na katungkod, ngunit ngayon ay nakasuot ng eleganting damit na malinaw na nagsasabing mahalaga siya, napakahalaga. Ginang Romina, nauutal niyang tugon. Pasensya na kung hindi ako nakapagpakilala ng maayos noon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang armchair at naupo ng may dignidad. Kumaway siya para maupo rin si Leonardo. Hindi na kailangan, wika nito na may mainit na ngiti. Kailangan ko lang makasiguro bago ako gumawa ng susunod na hakbang. Umupo si Leonardo sa sofa, nanginginig pa rin ng dibdib. Makasiguro ng tiningnan siya ni Romina, mata na puno ng kaalaman, karanasan at kabaitan. Na mayroon pang mabubuting tao, wika niya. Mga taong tumutulong nang hindi humihingi ng kapalit. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sino, sagot ni Leonardo. Pero yan nga ang punto, mariing tugon ni Romina. Pwede namang gawin ng kahit sino, pero walang gumawa, ikaw lang. Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya pagkatapos. Umiling si Leonardo, ngumiti si Romina. Ako ang tagapagtatag at may-ari ng Perez Business Group. May hawak akong mga construction company, real estate properties at pinaka-importante para sa'yo, ako ang may-ari ng isang chain ng mga talyer sa buong syudad. Parang nawala ang hangin sa dibdib ni Leonardo. Isang network ng auto shops. Hindi lang pala siya simpleng customer, isa siyang taong kayang magbago ng kapalaran ng isang tao. Sa isang salita lang. Ang araw na yon, pagpapatuloy ni Romina, hindi aksidente ang pagkasira ng kotse ko. Nagsusubok ako, napakurap si Leonardo. Nagsusubok? Sa loob ng ilang buwan, sabi ni Romina, naghahanap ako ng isang taong mapagkakatiwalaan, may malasakit, may kakayahan para pamahalaan ang pinakamalaki kong auto shop. Pero hindi lang ako basta naghahanap ng manager, pagpapatuloy ni Romina, kalmado ngunit matatag ang boses. Kailangan ko ng taong may kakayahan sa trabaho. Oo, pero higit sa lahat, may integridad. Kumikinang ang kanyang mga mata habang bahagyang yumuyuko paharap. Kaya ko inimbento ang eksena ng nasirang kotse. Ilang linggo na akong umiikot sa iba't ibang talyer sa syudad. Kunwaring mahina at desperadong matanda. Gusto kong makita kung paano ako tratuhin kapag tingin nila wala akong magagawa. Ramdam ni Leonardo ang malakas na tibok ng puso niya. At ikaw, patuloy ni Romina na may mabait ng ngiti, ikaw lang ang tumulong sa akin na walang hinihinging kapalit. Higit pa doon, dagdag pa niya, mas lumalambot ang boses, isinugal mo ang trabaho mo para sa isang estranghero. Hindi lang iyon kabutihan, Leonardo. Iyon ay pagkatao, sumandal siya sa upuan. Ikinuwento sa akin ni Paula ang lahat ng nangyari pagkatapos, kung paanong natanggal ka, kung paano ka pinaratangan ng amo mo, kung paanong naghihirap ngayon ang pamilya mo. Nawala ang kontrol ni Leonardo sa emosyon niya. Nagbabadya na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mahiya o magpasalamat na alam ng matandang babae ang lahat. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa hirap na pinagdaanan mo dahil sa akin, wika ni Romina nang may kagandahang loob. Pero nais kong itama ang lahat.
hindi lang sa pamamagitan ng pasasalamat, kundi sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magsimula ng panibagong buhay. Nanatiling tahimik si Leonardo, hindi makapagsalita, para bang nagbuhol-buhol ang lahat ng emosyon sa kanyang lalamunan. Inaalok kita ng posisyon bilang General Manager ng pinakamalaki kong mekanikong talyer, Estrella do Sul. Pamumunuan mo ang 20 mekaniko, 3 beses na mas malaki ang kita mo kaysa dati. Mabibigyan ng full health insurance ang buong pamilya mo. At may porsyento ka sa taunang kita ng shop. Parang tumigil ang mundo. Nakatingin lang si Leonardo sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ito totoo. Hindi ganito ang nangyayari sa totoong buhay. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit mo gagawin ang lahat ng to para sa akin? Dahan-dahang tumayo si Romina, marahang nakasandal sa kanyang tungkod. Lumapit siya sa malaking bintana ng silid na katanaw sa syudad. Dahil alam ko ang pakiramdam ng kalagayan mo. Nung kabataan ko, isa akong biyudang may 2 anak. Wala akong pera, wala akong koneksyon. Nagtatrabaho akong janitor sa gabi sa mga opisina. Tahimik na nakikinig si Leonardo, bawat salita ay tumatagos. Isang gabi, habang naglilinis ako sa opisina ng isang mayamang negosyante, nakita ko ang wallet niya sa mesa, puno ng pera, sapat para mabago ang buhay naming mag-iina. Sandaling tumigil si Romina, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Matagal ko iyong tinitigan. Naalala ko ang aming walang lamang refrigerator. Ang upang hindi ko mabayaran, ang takot, ang gutom, ang pagod. Alam kong isang abot lang, mababago ang lahat. Pero hindi ko ginawa, ibinalik ko sa kanya. Humarap siyang muli kay Leonardo na matatag ang tingin. Inalok niya ako ng trabaho, tinuruan niya akong magnegosyo. Sa paglipas ng panahon, nagtayo ako ng sarili kong kumpanya at unti-unting nabuo ang lahat ng nakikita mo ngayon. Lumapit siya kay Leonardo at tumingin sa kanyang mga mata. Isa lang desisyon, ang gawin ng tama kahit masakit, ang nagbago ng kapalaran ko. At nang makita kitang ginawa ang parehong bagay, isinakripisyo ang trabaho mo para tumulong sa isang estranghero, alam kong dapat ko itong ibalik. Hindi na napigilan ni Leonardo ang pag-iyak, dumagsa ang luha, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagpapalaya. Sa matinding pasasalamat, sa pag-asa na akala niya ay nawala na. Lumapit si Romina at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Umuwi ka muna, kausapin mo ang asawa mo, magpahinga. Basta tandaan mo, ang alok na ito ay totoo at para sa iyo. Pinahid ni Leonardo ang luha sa mukha niya. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Nanginginig ang boses niyang sabi. Tinatanggap ko. Oo, tinatanggap ko. Ngumiti si Romina, maluwag, totoo ina. Mabuti, magsisimula ka sa susunod na linggo. Aasikasuhin ni Paula ang lahat ng papeles at bibigyan kanya ngayon ng advance sa sahod mo. Advance? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Leonardo. May renta kang babayaran, may mga anak kang kailangang pakainin. Hindi ka pwedeng maghintay hanggang katapusan ng buwan. Pinindot niya ang intercom. Paula, maaari ka bang pumasok dito? Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Paula, may hawak na makapal na sobre. Narito po, Mrs. Romina. Lumapit siya kay Leonardo na may mainit na ngiti. Sapat na ito para bayaran ang mga bills ninyo at may sobra pa para makahinga kayo. Inabot ni Romina ang sobre sa kanya. At may isa pa. Napatigil si Leonardo. Meron pa? Tungkol sa bahay. Bahay? Alam ko na nakatanggap ka ng eviction notice. Sa kabutihang palad, may pagmamay-ari akong ilang paupahang bahay sa lungsod. Isa doon, ilang block lang mula sa inyo, ay bakante simula kahapon. Kung gusto mo na, company subsidized rent kasama sa benepisyo mo. Nakatitig si Leonardo sa sobre na hawak niya, nanginginig ang kamay. Hindi siya halos makatayo, nanlalambot ang tuhod niya, hindi sa pagkalugmok, kundi sa matinding ginhawa. Hindi na yun luha ng kalungkutan, yun ay luha ng saya.
luha ng ibinalik na pananalig, luha ng pusong muling nakahinga matapos malunod ng matagal. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, mahina niyang wika. Ngumiti si Romina. Nagpasalamat ka na noong araw na pinili mong tumulong sa isang estranghero nang walang hinihintay na kapalit. Nang pinili mong manatiling mabuti kahit salungat ang mundo, doon kita nakita, Leonardo. Huwag mong kailanman bibitawan yon. Umalis si Leonardo sa mansyon ni Romina na para bang lumulutang sa ulap. Habang nakasakay sa siksik na bus pa uwi, mahigpit niyang yakap ang sobre sa dibdib habang tahimik na bumubuhos ang luha sa kanyang pisngi. Luha ng tuwa, nang hindi makapaniwala, ng ginhawang matagal nang nawawala. Pinagtitinginan siya ng mga pasaherong nagtataka kung bakit siya umiiyak habang nakangiti. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay makauwi agad at sabihin ang lahat kay Jennifer. Pagbukas ng pinto, nadatnan niya si Jennifer sa kusina. Sinusubukang palawigin ang kaunting bigas para sa hapunan. Nasa mesa sina Carlos at Linda, tahimik na gumagawa ng takdang aralin. Lahat sila ay lumingon sa kanya, may halong kaba at pag-asa sa mga mata. "Kumusta?" tanong ni Jennifer, mabilis na lumapit at halos bitawan ang kutsara sa sobrang pagkasabik. Anong gusto niya? Hindi agad nakapagsalita si Leonardo. Binuksan lang niya ang sobre at inabot ang pera. Napakubli si Jennifer, gulat na gulat. Nang hina ang tuhod niya sa sobrang emosyon at saka ikinuwento ni Leonardo ang lahat tungkol kay Romina, sa mansyon, sa test, sa alok, sa bagong bahay. Pagsapit ng dulo ng kanyang kwento, humahagulhol na si Jennifer habang yakap siya ng mahigpit, ayaw nang bumitaw. Sumali sina Carlos at Linda sa yakap, hindi man nila lubos na nauunawaan ang bawat detalye, ramdam nilang may naibalik na kasiyahan sa tahanan. "Sabi ko na sayo," bulong ni Jennifer habang nakabaon ang mukha sa balikat ni Leonardo. "Sabi ko na malalampasan natin to, magkasama." Gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may tunay na hapunan sa mesa. Bumili si Leonardo ng lahat ng paborito ng mga bata sa palengke. Muling napuno ng tawanan ang kanilang bahay. Naalis na ang bigat sa paligid. Pinagmamasdan niya sina Carlos at Linda na nagtatawanan habang kumakain at inabot ang kamay ni Jennifer sa ibabaw ng mesa. At sa wakas, tunay na katahimikan ang naramdaman ni Leonardo. Ngunit may isang bagay pa rin sa kaloob-looban niya ang gumugulo, si Alfredo. Ang taong nanghamak sa kanya, nagsinungaling tungkol sa kanya, tinangka siyang durugin. Alam ni Leonardo, kailangan niya itong harapin. At dumating ang sandaling iyon mas maaga kaysa inaasahan. Ang unang linggo ni Leonardo bilang General Manager ng Estrella do Sul ay matindi. Maaga siyang dumarating, gabi na umuuwi. Sinisigurado niyang kabisado ang bawat aspeto ng operasyon. Napakalaki ng shop, kumpleto sa makabagong kagamitan na dati tanging sa katalog lang niya nakikita. Ang 20 mekaniko sa kanyang team ay mabilis na rumespeto sa kanya. Hindi lang sa galing niya, kundi sa kababaang loob at pamumuno. Sa bahay, palaging sinasabi ni Jennifer na iba na siya ngayon. Wala na ang bigat sa balikat niya, muli nang kumikislap ang kanyang mga mata. Pati mga bata, napansin, muling gumuguhit si Linda ng happy family. Tumigil na si Carlos sa pagbibilang ng barya at ang bagong bahay, higit pa sa pangarap. 3 kwarto, tahimik na kapitbahayan, malawak na bakuran kung saan pwedeng tumakbo ang mga bata. Noong araw ng paglipat nila, napaiyak si Jennifer. Nilibot ang mga silid, iniisip kung saan ilalagay ang kurtina, kasangkapan, kung saan muling maririnig ang halakhakan. Ngunit alam ni Leonardo, hindi pa tapos ang nakaraan. Hindi pa habang hindi niya nahaharap ang taong sinubukang sirain ang kanyang kinabukasan. Isang hapon, nakatanggap si Leonardo ng tawag na nagpabigat sa kanyang dibdib. Si Paula. "Leonardo," kalmado ang tono, "nais ni Ginang Romina na pumunta ka sa opisina Rodriguez ngayong hapon."
May bagay na kailangan ang presensya mo. Rodriguez, tanong ni Leonardo, naninikip ang dibdib. Talyer ni Alfredo? Oo, ipapaliwanag niya pagdating mo. Pwede kang dumiretso mula sa kinaroroonan mo. Pagkababa ng tawag na masa ang palad ni Leonardo, ayaw na niyang bumalik doon. Ngunit kung si Romina ang may hiling, siguradong mahalaga ito. Nagpaalam siya sa supervisor, sumakay sa company car at bumiyahe patungo sa kabilang dako ng lungsod. Pagdating niya, may dalawang sasakyan sa labas. Isa ay kay Romina. Ang isa, isang mamahaling truck na hindi niya kilala. Sa loob pa lang ng shop, naririnig na niya ang pagtatalo. Pumasok siya at napako sa kinatatayuan. Nasa gitna si Alfredo. Pulang-pula ang mukha, galit na galit, sumisigaw habang nagwawala sa harap ni Romina, na kalmado lang na nakaupo, may tungkod sa tabi. Katabi niya si Paula, may hawak na clipboard, tahimik na nagsusulat. Si Roberto at Eduardo, mga dating kasamahan ni Leonardo, ay nasa gilid, halatang hindi alam kung anong gagawin. Kalokohan ito, sigaw ni Alfredo. Hindi ka pwedeng basta pumasok dito at mag-akusa. Hindi ito akusasyon, malamig na sagot ni Romina. Ito ay dokumentadong paglabag. May utang kang sahod, sirang kagamitan at tambak ng reklamo mula sa customer. Nang mapansin si Leonardo sa pintuan, kumaway si Romina. Lumingon si Alfredo at nanlaki ang mga mata. Siya? Anong ginagawa niya rito? Bulalas niya parang nakakita ng multo. Trabaho na siya sa akin ngayon, payak na sagot ni Romina. Leonardo, halika! Dahan-dahang lumakad si Leonardo, mabigat ang bawat hakbang. Nakita niya ang mismong lugar kung saan siya tinanggal, pinahiya. Tiningnan siya ni na Roberto at Eduardo. Mukhang ngayon lang nila nakita ang buong katotohanan. Namumula sa galit si Alfredo. Trabaho siya sa iyo? Mapait ang tawa niya. Ninakawan niya ako. Tinanggal ko siya dahil may dahilan. Hindi, mariing sagot ni Romina. Tinanggal mo siya dahil tumulong siya sa isang customer. At ang customer na yon, ako yon. Tahimik ang buong shop. Hindi makapagsalita si Alfredo. Nanlalaki ang mata, nakanganga. Nagkatinginan sina Roberto at Eduardo. Dahan-dahang bumalot ang pagkaunawa. Ako si Romina Mendez, matatag na sabi ni Romina habang tumatayo, may-ari ng Perez Group. At gusto ko ring ipaalam sa iyo. Ako na rin ang may-ari ng talyer na ito. Parang lindol ang epekto ng mga salitang iyon. Napaatras si Alfredo, napakapit sa workbench. Hindi maaari yan, akin tong shop na to. Dati mong pagmamay-ari, paliwanag ni Paula habang hawak ang mga dokumento. Hindi ka nakabayad ng renta, hindi mo binayaran ng suppliers, at may mga kasong isinampa ng mga empleyado, kinuha ng bangko ang ari-arian. Binili namin ito, namutla si Alfredo. Tumingin sa paligid para bang unti-unting nawawala sa kanya ang lahat. Hindi, ito pwede. At may isa pa, matatag na dagdag ni Romina. Kinausap ko ang mga dating empleyado mo. Iisa ang kwento nila, pagmamalupit, hindi tamang pasahod at mapanganib na kondisyon sa trabaho. Itinayo mo ang shop na ito sa likod ng pagsasamantala. Humarap si Alfredo kay Leonardo, naglalagablab ang galit sa mga mata. Kasalanan mo to, pinlano mo to lahat, nilaglag mo ako. Hindi ito paghihiganti, sa wakas ay sagot ni Leonardo, kalmado ang tinig. Hindi ko ginusto ang mangyari sa'yo. Ang gusto ko lang noon ay isang tapat na trabaho. Gusto ko lang buhay para sa pamilya ko. Sinungaling, sigaw ni Alfredo, lumalapit, ngunit humarang si Romina sa gitna nila. At nang nagsalita siya, ang bawat salita ay parang tabak na pumutol sa katahimikan. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay, Alfredo. Walang kaalam-alam si Leonardo, wika ni Romina, malamig ngunit matatag ang boses. Hindi niya ako kailanman hinilingang bilhin ang shop na ito. Ako ang nagpasya, matapos kong malaman kung paano ka makitungo sa mga tao. Paano mo siniraan ang isang mabuting tao upang sirain ang pangalan niya dahil lamang sa kalupitan? Bumigat ang katahimikan sa loob ng shop hanggang sa marahang lumapit si Roberto.
Mahinahon ang boses pero matatag. Totoo yon, Alfredo, sabi niya. Hindi ka naging makatarungan kay Leonardo. Lahat kami rito, nakita namin. Tumahimik ka, Roberto! Sigaw ni Alfredo. Trabaho mo ako! Hindi na ngayon. Inabot ni Roberto ang kanyang ID badge mula sa bulsa at ipinagpag yon sa workbench. Hindi ko kayang magtrabaho sa lugar kung saan pinaparusahan ang paggawa ng tama. Dapat pinagtanggol ko si Leonardo noon, pero natakot ako. Takot sa'yo, pero hindi na ngayon. Sumunod si Eduardo, tahimik ngunit determinado. Huminga ng malalim at lumapit. Alis na rin ako. Si Leonardo ang pinakamabuting kasama natin noon at ikaw, mas masahol ka pa kaysa sa pinapayagan naming isipin. Tumingin si Alfredo sa paligid ng shop, sa mga tools, sa mga sasakyan, sa mga taong dati bahagi ng kanyang team, tapos tumingin kay Romina at sa huli kay Leonardo. Doon niya lang tuluyang naunawaan, hindi lang negosyo ang nawala sa kanya, naubos ang kanyang kredibilidad, ang respeto, lahat. Pagsisisihan niyo to, bulong ni Alfredo, nanginginig ang boses pero halatang wala ng lakas ang mga salita. Lahat kayo. Dahan-dahang bumunot ng sobre si Romina mula sa kanyang bag. Hindi ako pumunta rito para lang ilantad ka, sabi niya. Pumunta rin ako para magbigay ng pagkakataon, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil naniniwala pa rin ako na lahat ay may karapatang magbago. Iniabot niya ang sobre. Nag-alinlangan si Alfredo pero binuksan ito. Nasa loob ang mga dokumentong maayos na inihanda. Isang alok sa trabaho. Paliwanag ni Romina, hindi bilang may-ari, kundi bilang regular na mekaniko sa isa sa maliliit naming shops sa labas ng syudad. Tamang sahod, maayos na oras, benepisyo, pero may kondisyon, mahigpit na pagmamatyag. Magsisimula ka muli sa ilalim. Nanginginig ang mga kamay ni Alfredo, sumisigaw ang kanyang pride, pero halatang halata ang desperasyon sa kanyang mukha. Gusto niyong bumalik ako sa pagkukumpuni ng kotse matapos ang lahat ng itinayo ko? Wala kang itinayo, sagot ni Leonardo. Mas matatag ang tinig kaysa dati. Sinamantala mo ang ibang tao. Hindi yon ang tawag sa pagbuo. Lumapit siya. Pero ngayon, binigyan ka ng pagkakataong ayusin ang sarili mo. Matutunan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na trabaho. Nasa sayo ang desisyon. Hanggang bukas ang palugit, dagdag ni Romina. Makikipag-ugnayan si Paula. Pero ngayon, may pulong ako kasama ang bagong management team ng shop na ito. Walang imik si Alfredo. Tumingin siyang muli sa paligid ng shop sa kung ano ang natira sa dating kaharian niya. At sa wakas, yumuko ang balikat, mabigat ang hakbang, lumabas siya ng pinto. Hindi ngumiti si Leonardo. Wala siyang nadamang tagumpay. Pero ang naramdaman niya ay kalayaan, hindi dahil bumagsak si Alfredo, kundi dahil sa wakas dumating na ang hustisya. Lumapit si Romina kina Roberto at Eduardo. Sinabi niyong aalis na kayo, anya, pero paano kung may alok akong mas maganda? Kailangan ni Leonardo ng pinagkakatiwalaang team para pamunuan ang branch na ito. Mga taong may alam sa trabaho at napatunayang kayang magbago. Interesado ba kayo? Nagkatinginan ang dalawang lalaki, puno ng pag-asa ang mga mata. Seryoso kayo? Tanong ni Roberto. Lubos, sagot ni Romina. Pero si Leonardo ang magpapasya. Ang shop na ito ay ngayon ay nasa ilalim niya bilang regional manager. Tumingin si Leonardo sa dating mga kasamahan. Mga taong nanahimik noon, pero ngayon naglakas loob na magsalita. Naalala niya kung gaano siya nag-iisa noong araw na tinanggal siya. Inalala niya kung gaano na sila kalayo ang narating. Inalala niya ang kahalagahan ng pangalawang pagkakataon. Gusto ko kayong pareho sa team, sabi niya. Pero may isang kondisyon, magtutulungan tayo. Pakikitunguhan natin ang lahat ng may katapatan at respeto. Yan lang ang tanging paraan, pasulong. Sa ngayon ako, sagot ni Roberto, sabay abot ng kamay niya. Matatag, tapat, at salamat. Hindi mo kailangang bigyan kami ng pagkakataong ito.
Lahat ay karapat-dapat. Sa pangalawang pagkakataon, sagot ni Leonardo, inulit ang mga salitang narinig niya mula kay Romina. Huwag niyong sayangin. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago. Muling isinilang ang dating Rodriguez Auto Shop. Dumating ang bagong kagamitan. Pininturahan ang mga dingding. Isinulat muli ang mga patakaran para sa kaligtasan. At higit sa lahat, ang kultura ng takot ay napalitan ng respeto. Pinangunahan ni Leonardo ang bawat hakbang. May apoy sa puso na hindi pa niya naramdaman kailanman. Si Alfredo tinanggap ang alok. Ayon kay Paula, nagtatrabaho na ito ngayon sa isang maliit na talyer sa malayong bahagi ng syudad sa ilalim ng ibang manager. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, kailangan niyang sumunod sa patakaran. Hindi ito ikinatuwa ni Leonardo, ngunit may kakaibang lakas sa kaalamang maging ang mga bumagsak ay may pagkakataong matuto kung sila'y bukas matuto. At habang nakatayo si Leonardo sa bagong opisina ng shop na ngayon, ay siya ang namamahala, pinagmamasdan ang mga mekanikong masiglang nagtatrabaho, mga customer na masayang nagbabayad, at isang lugar na muling nabuhay. Doon niya naramdaman ang matagal na niyang hinahanap, layunin, na wala ang lahat sa kanya, at kapalit nito ay higit pa sa kanyang inakala. Hindi lang trabaho, hindi lang posisyon, kundi respeto, kapayapaan, katubusan, at ang di matitinag na katotohanan na ang paggawa ng tama ay laging may halaga. Pero hindi galit ang naramdaman ni Leonardo. Ang mas malapit na katumbas nito ay awa. Isang mainit na hapon, habang binabantayan ni Leonardo ang pag-install ng mga bagong hydraulic lift sa shop, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si Jennifer kasama si Linda na hawak ang kamay niya at si Carlos na naglalakad sa tabi nila. "Daddy!" sigaw ni Linda sabay takbo sa kanyang yakap. Namangha siya sa paligid. "Ang laki ng lugar na to! Dito ka na nagtatrabaho ngayon?" Nakatayo sa likod si Carlos, namangha rin. "Ikaw ba ang boss ng lahat ng to?" Tumawa si Leonardo, puno ng pagmamalaki ang puso. "Ako ang manager," sagot niya. "Pero ang totoong boss ay nandoon." Itinuro niya si Romina na bumisita para sa routine inspection. Ngumiti ito at nagsimulang lumapit. Bigla namang nagtago si Linda sa likod ng binti ni Leonardo, biglang nahihiya. Lumapit si Romina, nakangiting todo. "Ito na ba ang magandang pamilyang madalas kong marinig?" sabi niya ng banayad. "Ikaw siguro si Jennifer." "Opo, ma'am," sagot ni Jennifer, halatang emosyonal habang nakikipagkamay. "Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa lahat ng ginawa niyo para sa amin." "Hindi niyo kailangang magpasalamat," sagot ni Romina. "Ang gawin niyo lang ay patuloy na maging matatag, gaya ng ginawa mong pagtindig para sa pamilya mo nang gumuho ang lahat." Pagkatapos dahan-dahang lumuhod si Romina sa harap ni Linda. "At ikaw naman, Iha, narinig ko na mahuhusay daw ang mga guhit mo." Napatingala si Linda, gulat. "Paano niyo po nalaman na nagdodrawing ako?" "May maliit na ibong nagkwento," sabi ni Romina sabay kindat. "Sigurado akong may talento ka." Ngumiti si Linda, unti-unting nawala ang hiya niya, parang sinag ng araw na dumaan sa ulap. Lumapit na rin si Carlos, interesado sa babaeng tila nagbago ng kanilang buhay. Habang kausap ni Romina ang mga bata, lumayo sandali sina Leonardo at Jennifer. Hinawakan ni Jennifer ang kamay ni Leonardo at tumingin sa paligid. Sa masiglang shop, sa mga bagong kagamitan, sa team na abala at sa asawa niyang ngayon ay nasa gitna ng lahat ng ito. Parang panaginip, bulong niya. "Minsan nagigising ako't iniisip ko, baka hindi totoo lahat ng to." Tumango si Leonardo, niyakap siya ng banayad. "Alam ko, pareho tayo. Pero totoo to, Jennifer. Narating natin ito." "Hindi," bulong niya. "Ikaw ang narating ito dahil kahit kaila, hindi mo isinuko ang sarili mo. Kinagabihan, sa bago nilang bahay, puno ng buhay ang kusina.
Tumutulong si Leonardo kay Jennifer sa paghahanda ng hapunan habang masayang nagkukwento si Carlos tungkol sa school at ipinapakita ni Linda ang bago niyang drawing. Tumigil si Leonardo sandali, pinanood lang sila at inalala ang lahat ng nangyari, ang araw na tinanggal siya, ang mga gabing puno ng takot, ang tawag sa telepono, ang kwento ni Romina, ang trabaho, ang bahay, ang pangalawang pagkakataon. At ngayon, narito sila ay puno ng tawanan, puno ng liwanag. At sa sandaling iyon, naliwanagan si Leonardo, minsan kailangan mong mawala ang lahat para matagpuan ng tunay na mahalaga. Kailangan mong maglakad sa dilim para matutong pahalagahan ng liwanag. Kailangan mong madapag para matutong bumangon. Ang ginawa lang niya ay tumulong sa isang estrangherong nangangailangan, walang kapalit, walang inaasahan. Pero ang simpleng kilos na iyon, ang pasyang iyon, ang nagbago sa buong buhay niya. Anong iniisip mo? Tanong ni Jennifer. Napansin ang kanyang pagtigil habang hawak pa rin ang sandok. Iniisip ko lang kung gaano kakaiba ang buhay, sagot niya. Kung paanong isang maliit na kabutihan kayang baguhin ang lahat. Ngumiti si Jennifer, hinaplos ang kanyang braso. Hindi lang isang gawa yon, sabi niya. Yung katalaga, Leonardo, kaya mo ito lahat dahil ikaw yan. Kinagabihan habang tahimik na natutulog ang mga bata, lumabas si Leonardo sa likod bahay. Tumingala siya sa mga bituin. Naalala niya si Romina, kung paanong minsan din siyang wasak, kung paanong ang kabutihan ng isang tao ang bumuhat sa kanya. At kung paanong pinili niyang ibalik ang kabutihang iyon, isang siklo, kabutihan na nagbubunga ng kabutihan, pangalawang pagkakataon na lumilikha ng bagong simula. At doon sa ilalim ng bituin, nangako si Leonardo sa sarili, magpapatuloy siya sa siklo, papangunahan niya ang shop ng may katarungan, magbibigay siya ng mga pagkakataon sa mga karapat-dapat, magiging tulad siya ni Romina sa iba dahil sa huli. Hindi ito tungkol sa pera, hindi sa titulo, hindi sa bahay, tungkol ito sa dignidad na pinanghahawakan mo kapag unti-unti nang nawawala ang lahat. Tungkol ito sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Tungkol ito sa pagiging tunay na tao sa mundong madalas nakakalimot kung anong ibig sabihin noon. Pagbalik niya sa sala kung saan naghihintay ang kanyang pamilya, ngumiti si Leonardo. Alam niyang tama ang mga naging desisyon niya, lahat ng isa-isa. Lumipas ang mga buwan. Ang araw sa lumang Rodriguez shop ay tila alaala na lang. Nagigising si Leonardo bawat umaga na magaan ang puso. Ang Estrella do Sul ay sumisigla, masaya ang mga customer. Nagkakaisa ang team, sina Roberto at Eduardo. Hindi lang sila kasamahan ngayon, tunay na kaibigan na. Ngayon tunay na nakangiti ang buhay sa pamilyang Domingo. At isang maaraw na umaga, habang nire-review ni Leonardo ang mga ulat ng shop, nakatanggap siya ng tawag mula kay Paula. Leonardo, sabi niya sa pamilyar at kalmadong tinig, nais kang kausapin ni Ginang Romina ngayong hapon. Sinabi niyang mahalaga ito. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Leonardo. Matagal na rin mula nang huli silang magkita ni Romina. Puro ulat at profesional na update na lamang ang namamagitan sa kanila. Agad niyang inayos ang lahat at nagtungo sa mansion, ang lugar kung saan nagbago ang lahat. Naghihintay si Romina sa hardin, nakaupo sa isang bangkong kahoy, pinapakain ang mga ibon. Nang makita siya ni Leonardo, kumislap ang kanyang mukha sa tuwa. Umupo ka rito, anak. Umupo si Leonardo sa tabi niya. Hinawakan siya ni Romina ng banayad. May sakit ako, Leonardo. Mahina ang boses niya pero matatag. Hindi naman malubha pero panahon na para ako'y magpahinga. Kailangan ko nang magdesisyon tungkol sa kinabukasan ng mga kumpanya ko. Nabigatan ang loob ni Leonardo. Ginang Romina ako, hayaan mo muna ako, ngiti niya pigil. Naalala mo pa ba ang kwento ko tungkol sa wallet na ibinalik ko? Yung lalaking nagbigay sa akin ng pagkakataon. Tumango si Leonardo. Wala siyang anak at nang pumanaw siya, iniwan niya sa akin ang bahagi ng negosyo niya. Sabi niya,
Pinatunayan kong kaya kong ingatan ang kanyang pamana. Tumigil sandali si Romina, may luha sa kanyang mga mata. Buong buhay ko, hinanap ko ang isang taong kagaya noon. Isang taong karapat-dapat ipagpatuloy ang lahat ng itinayo ko. Halos hindi na makahinga si Leonardo sa naririnig. Gusto kong ikaw ang maging Chief Executive Officer ng lahat ng auto shops ng Perez Group. Hindi lang ito posisyon, Leonardo. Ito ay isang responsibilidad na ipagpatuloy ang kabutihan, na magbigay ng pagkakataon sa mga karapat-dapat na panatilihing buhay ang sinimulan ng lalaking iyon. At ako, tumulo ang luha ni Leonardo. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Ikaw ang pinakakarapat-dapat sa lahat ng nakilala ko. Pinahid ni Romina ang sariling luha. At may isa pa, kumaway siya at lumapit si Paula, may dalang isang kahon. Pagbukas nito, nakita ni Leonardo ang lumang tools niya, ang mga minana niya sa kanyang ama. Malinis, maayos, may dagdag na bago, kumpleto. Hinahanap ko lahat ng tools na ibinenta mo at binili ko muli, sabi ni Romina, sabay hawak sa kanyang pisngi. Kailangan ng isang lalaki ang mga kagamitan ng kanyang ama. Hindi lang gamit yan, pamana yan, kasaysayan. Hindi na napigilan ni Leonardo. Niyakap niya si Romina ng mahigpit, umiiyak na parang bata. Lahat ng sakit, hirap at luha ng mga nakaraang buwan ay natunaw sa pasasalamat. Niyakap siya ni Romina, gaya ng yakap ng isang ina sa anak. Salamat, anya sa gitna ng hikbi. Sa lahat, sa paniniwala sa akin, kahit nung wala nang naniniwala. Madali lang akong naniwala, bulong ni Romina, dahil naging totoo ka lang sa kung sino ka. Ilang araw ang lumipas, nasa bagong headquarters si Leonardo nang tumanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Si Hinoong Antonio, ang may-ari ng unang talyer na tumanggi sa kanya. Bitbit ang kanyang sombrero na kayuko. Leonardo, naparito ako para humingi ng tawad. Halos hindi siya makatingin sa mata. Nalaman ko ang buong katotohanan. Nagsinungaling sa akin si Alfredo. Tinanggal ka dahil tumulong ka, hindi dahil nagnakaw ka. At hinusgahan kita nang hindi ko alam ang buong istorya. Tumayo si Leonardo. Ginoong Antonio, hindi, hayaan mong tapusin ko. Sabay taas ng kamay. Nawala sa akin ang pagkakataong makuha ang pinakamagaling na mekaniko sa lungsod dahil lang sa chismis. Wala kang utang sa akin, pero kailangang sabihin ko sa iyo sa harap mo, nagkamali ako. Lumakad si Leonardo sa paligid ng mesa at iniabot ang kanyang kamay. Lahat ng tao ay may karapatang mapatawad, Hinoong Antonio. Wala akong galit sa puso. Matatag ang kanilang pagkamay. Puno ng kahulugan, umalis si Antonio na taas noo at si Leonardo ay nakaramdam ng isa pang sugat na tuluyang gumaling. Lumipas ang mga linggo, isang gabi pauwi si Leonardo nang may makita siyang tagpo na nagpahinto sa kanya. Isang lalaki nasa gitna ng kalsada, nasa gilid ng bangketa, bukas ang hood ng sasakyan. Luma, sira. Halatang nag-aalala, pulubi ang itsura, pawisan, mamumugto ang mata, parang galing sa iyakan. Huminto si Leonardo, lumapit. Kailangan mo ba ng tulong? Lumingon ang lalaki. Ayaw umandar ang kotse. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ang asawa ko ay naka-confine. Hindi na siya magtatagal. Tiningnan ni Leonardo ang kotse. Isang simpleng sira lang, pero halatang wala sa lalaki ang kakayahan o pera para ayusin ito. Naalala ni Leonardo si Romina, ang araw na nagbago ang kanyang buhay. Ang siklong kailangang ipagpatuloy, aayusin ko para sa'yo, libre. Pero wala akong pera ngayon, sir. Hindi mo kailangan magbayad. Sa simpleng kabutihang iyon, nagsimula muli ang siklo. At ang kwento ni Leonardo ay naging paalala na ang kabutihan kapag itinanim ay palaging namumunga. Nasa ilalim na ng hood si Leonardo, mabilis ang galaw ng mga kamay, sanay na sanay. Ibahagi mo lang ang kabutihan kapag may pagkakataon, mahinang sabi niya. 20 minuto ang lumipas, muling umandar ang makina. Tinangka ng lalaki na abutan siya ng kaunting barya, pero marahang tinikom ni Leonardo ang palad nito at umiling. Habang umaalis,
Ang sasakyan patungong ospital na iwan si Leonardo na nakatayo sa tabi ng kalsada. At nararamdaman ang isang bagay na matagal nang nawala mula nang mawalan siya ng trabaho. Kapayapaan. Yung uri ng kapayapaang dumarating lang kapag alam mong tama ang ginawa mo. Hindi ka nagbago, wika ng isang tinig sa likod niya. Paglingon ni Leonardo, nakita niya si Alfredo. Suot ang uniforme ng mekaniko, kagagaling lamang sa shift sa maliit na talyer na itinalaga sa kanya ni Romina. Nagtagpo ang kanilang mga mata, saglit na katahimikan. Ako, panimula ni Alfredo pero natigilan. Ilang buwan ko nang pinag-iisipan ng lahat ang mga ginawa ko, kung paanong tinrato kita, lahat. Puno ako ng galit noon at kalupitan. Noon lang ba? Tanong ni Leonardo, nakatawid ang mga braso. Tumingin si Alfredo sa kanyang magagaspang at sugatang mga kamay, bunga ng araw-araw na trabaho. Nagsusumikap ako, sagot niya. Ang pagiging empleyado nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko kailanman naintindihan bilang amo. Tungkol sa respeto, sa pakikinig, sa tunay na pagkakamit ng lugar mo. Pinagmasdan siya ni Leonardo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na totoo. Hindi lang guilt, kundi pagbabago. Maayos ang ginagawa mo, tahimik na sabi ni Leonardo. Ngumiti si Alfredo, pagod pero totoo. Higit pa sa karapat-dapat ko, si Romina, binigyan niya ako ng mas maraming pagkakataon kaysa sa binigay ko sa iba. At nakita ko yung ginawa mo ngayon. Tumulong ka pa rin kahit anong nangyari. Hindi ka pa rin nagbago, lumapit si Leonardo. Dahil iyan ang itinuro sa akin ng mga magulang ko at dahil naniniwala ako na kayang magbago ang tao. Inabot niya ang kamay. Nagbabago ka, Alfredo, at yan ang mahalaga. Nagkamay sila, hindi bilang kaaway, hindi bilang amo at tinanggal na manggagawa, kundi bilang mga taong parehong sinubok ng buhay at piniling matuto. Nagpa-barbecue si Leonardo sa bagong bahay. Puno ng tawanan ng bakuran, halimuyak ng inihaw na karne sa hangin. Jennifer at Linda naghahanda ng mga sariwang salad. Carlos, masayang tumutulong sa grill. Dumating sina Roberto at Eduardo kasama ang kanilang pamilya. Sumunod si Paula, tinutulungan si Romina na bumaba sa kotse. Sa kabila ng panghihina, pinilit pa rin ni Romina na dumalo. Umupo siya sa hardin, pinagmamasdan ng mga bata, ang pamilya, ang pagmamahalan sa paligid. Ang bahay na ito, bulong niya, ay puno ng pag-ibig at yan ang tunay na tahanan. Umupo si Leonardo sa tabi niya. Kung wala kayo, wala lahat ng ito. Umiling si Romina, banayad ang ngiti. Hindi anak, nandito lahat ng ito dahil pinili mong manatiling mabuti kahit mas madali sanang magalit. Kahit kinuha na ng buhay ang lahat sa iyo, pinanghawakan mo ang dignidad mo. Ibinigay ko lang ang mga tools. Ikaw ang nagtayo ng lahat ng ito. Tumakbo si Linda, may hawak na papel. Lola Romina, may ginawa ako para sa iyo. Simula pa lang ng mga linggo, tinatawag na niyang Lola si Romina. At hindi siya kailanman tumutol. Sa katunayan, namumula ang mukha niya sa tuwa tuwing naririnig ito. Ipinakita ni Linda ang guhit si Leonardo na nag-aayos ng kotse, si Romina sa tabi niya, at ang buong pamilya masayang magkasama. Nasa ibaba, nakasulat sa makukulay na letra, ang paggawa ng mabuti, laging may halaga. Niyakap ni Romina ang drawing sa kanyang dibdib, lumuluha. Ipa-frame ko ito, nanginginig ang boses niya, at isasabit sa opisina ko. Gabi na, tahimik ang bahay, tulog ang mga bata. Nasa likod bahay sina Leonardo at Jennifer, tahimik sa ilalim ng mga bituin. Naalala mo pa ba ang gabing iyon? Tanong ni Jennifer. Nang umuwi kang may bitbit na kahon, tinanggal, sugatan, at hindi alam ang kasunod. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Leonardo. Takot na takot ako noon. Hawak ni Jennifer ang kamay niya, pero hindi ka sumuko. Hindi ka tumigil maniwala. At ngayon, tingnan mo tayo. Tumingin si Leonardo sa bahay nilang puno ng liwanag. Naalala niya ang mga anak, ang mga kasama sa trabaho, ang buhay na kanilang itinaguyod. Lumakad tayo sa apoy, Anya, pero lumabas tayong mas matatag, mas mabuti.
dahil natutunan natin ang katotohanan, bulong ni Jennifer. Ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas. Nasa isang stage si Leonardo sa harap ng napakaraming tao. Nag-organisa si Romina ng charity event para sa mga pamilyang nangangailangan at inihayag si Leonardo bilang speaker. Isa lang akong mekaniko, panimula niya. Tinanggal ako dahil tumulong ako. Nawala ang lahat. Nagutom ang pamilya ko. Halos sumuko ako. Tumingin siya sa audience. Nandoon si Jennifer at ang mga bata, si Roberto at Eduardo, si Alfredo sa likod, at si Romina nakangiting may luha sa mata. Pero sa gitna ng kadiliman, may isang taong nagpakita sa akin na may halaga ang paggawa ng tama. Kahit walang nakakakita, kahit may kapalit, hindi ako espesyal. Nandito ako dahil pinili kong maging mabuti. At kaya mo rin iyon. Ang kabutihan ay desisyon. At binabago nito ang lahat. Nagpalakpakan ang buong silid. Tumayo ang lahat. Bumaba si Leonardo at lumapit kay Romina. Tumayo siya, pinupunasan ng luha. Nagtagumpay ka, anak, bulong niya habang hawak ang kanyang pisngi. Naiintindihan mo na, buhay pa rin ang pamana, lumipas ang panahon. Naupo muli si Leonardo sa bangkong iyon sa hardin ng mansyon. Ngunit ngayon, sa kanya na ito. Pumanaw na si Romina, tahimik, payapa. Ipinamana niya ang Perez Group sa taong alam niyang karapat-dapat. Sa pader, nakasabit ang drawing ni Linda. Ang paggawa ng mabuti, laging may halaga. Si Carlos, nasa kolehiyo nag-aaral ng mechanical engineering. Si Linda, gustong maging guro upang turuan ang mga bata ng kabutihan at malasakit. Si Jennifer, nangunguna sa training program para sa mga kabataang kapos, kagaya nila noon. At si Leonardo, tuwing umaga dumadaan siya sa mismong kanto kung saan minsang nasiraan ng kotse si Romina. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, at sa bawat taong nangangailangan, humihinto pa rin siya, binubuksan ang hood, binubuhay ang makina dahil yon siya at mananatili siyang ganon. Hindi tayo hinuhusgahan sa mga nawala sa atin, kundi sa mga pinili nating protektahan. Hindi sa kung anong pag-aari natin, kundi sa kung sino ang itinataas natin. Hindi sa titulong bitbit natin, kundi sa kabutihang ipinapakita natin. Isang mabuting desisyon lang ang kailangan para baguhin ang isang buhay. Siguro, pati ang mundo